Ayan, isang magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Andito naman po muli ang inyong Kadsel TV official muling nagbabalik at tayo ay muli sasagot lamang sa ating mga napapanood na mga reaktor na mga taga-labas. Ano? Ito ay pagsagot dahil sa inyong mga binibitawang pahayag patungkol dito sa community. Ito po ang ating re-reaksyonan ay ito po si Kapitana ni Hides. Ayan, shoutout sa iyo Kapitana at sasagutin lamang kita sa iyong mga komento o hinaing. Sabi nga ay ito ay iyong karapatan na pumuna, pero may karapatan din kaming sumagot. Ano ho? Sabi mo dito, sa community ng Kalingap, pag hindi swak sa panlasa nila, ang opinion mo, anti-Kalingap, antay ka na agad. Dapat, ano to? Dapat ba magpaka-plastic ka? Dapat ba kahit kulay itim, gawin mong kulay puti para masabi na solid Kalingap ka? Wala namang ganun. No? Kapitana ni Hides, wala namang ganun. Kung ikaw ay kulay itim, hindi mo na kailangang paputiin. At kaya sinasabi nyo na magulo. Sa title mo palang sabi mo dito, sa Kalinga, pag taliwas, opinion mo, antay ka na agad. Antay ka na agad. So, yun ang kanyang title dito at sa kanyang nakalakip na mensahe dito sa kanyang video. At ito po yung ating sasagutin. So, pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. Tawag dito, hindi nagkakaintindihan, no? So, ayan, mainit ngayon ang issue kasi nga may mga umaalis na mga supporters, may mga umaalis na sponsors, which is a very common scenario sa lahat ng mga communities, no? Kasi voluntary yung pagsuporta nila, voluntary yung pag-sponsor nila, voluntary yung pagbibigay nila ng mga gift of love, and they have rights na umalis lang din voluntarily, no? So, minsan sabihin nila pag nila lang umalis, bakit kailangan magingay? Yun talaga kumbaga, they're part of that community already, and mayroon na silang involvement yan, mayroon na po silang mga contribution, and malaki po yung naging nila dyan, no? Naging factor ng community na yan, and importante sa lahat, napakinabangan sila ng community, no? Ayun. Sabi mo dito, importante sa lahat, napakinabangan sila ng community. Ang tanong, ito bang mga nag-iingay na sinasabi niyong umalis na napakinabangan ng community, hindi rin ba mas malaki ang pakinabang nila sa community na pinasukan nila? Tanong ko rin naman yun, kasi real talk, totoo, mas malaki ang pakinabang nila kaysa sa naitulong nila. Dahil nakikita naman natin yan. Real talk na pakinabangan sila. So, kumbaga, vice versa, pinakinabangan sila, mas nakinabang sila. Yun ang totoo doon. Kagaya nyo, andyan kayo sa labas ng Kalingap, pero dito kayo nagkukontent sa Kalingap, nakikinabang din kayo, pero negative yung inyong mga komento. O, di ba? Kasi, eto, sa Kalingap, pag taliwas ang opinion mo, anti-Kalingap na agad. Di ba ga? Yan pa lang, alam na, something na. So, tuloy. Meron kang pakinabang, meron kang makukuha mga acknowledgement, no? Pinapaingay yung pangalan mo, di ba? Pinapasalamatan ka, but if time will come na aalis ka na dyan, wala na, your take for granted. Hindi na nila maalala yung ano yung magandang ginawa mo dyan. And bakit? Bakit hindi na maalala kung ikaw ay aalis na hindi na maalala yung magandang ginawa mo dyan? Ang tanong, bago ka ba umalis, may maganda ka bang ginawa? Palagay ko wala. Kasi, ganito lang yan. Kung ang isang sponsor gusto nang umalis, dahil tapos na yung kanyang sinusuportahan at umalis siya, kumbaga maganda na maayos na yung buhay ng kanyang sinusuportahan at pagtulong lamang ang kanyang ganap doon sa loob ng community na yun at siya ay aalis na siya ay walang masamang komento, masamang sinabi na gaya nitong ginagawa na pang babaoy o ano bang tawag sa Tagalog nito? Itong panunumbat, no? Walang panunumbat sa kanilang mga naitulong. Palagay ko kung aalis ka ng tahimik at walang panunumbat, ay pasasalamatan ka at maaalala na ito si ganito ang tumulong nito noong mga panahon na yon, siya ay mabuti dito sa loob ng Kalingap, sa kanyang mga beneficiary tinutulungan, umalis na lamang siya dahil siguro ay tapos na yung kanyang pagtulong, sa iba naman siya tutulong. Siguro kung ganun yung sponsor, walang magiging problema. Tahimik, pasasalamatan. Pero kung kagaya nitong mga sponsor na umalis, na bago man umalis, nag-iwan muna ng giyera o kaguluhan dito sa kanilang tinutulungan kuno. Imbes na tulungan, inalipusta pa at nilait-lait. Kumbaga, yun ang hindi nyo kasi naiintindihan. Bakit nagkakaingay? So, tuloy. Thing is, no, ang nakakalungkot pa dyan, yung sabihin nila na hindi ka kawalan. No? Masakit yun, no? Despite sa suporta mo, naging totoo ka niya na sumuporta kasi intention mo lang naman tumulong, especially dito sa mga sponsors na they are not content creator, hindi naman sila vlogger, kundi pumunta lang sila dyan para tumulong. Tapos yun pa yung maririnig nila na hindi kayo kawalan dito pag umalis kayo. So, totoo. Masakit bilang isang sponsor na kung pagsabihan ka ng hindi kayo kawalan kung kayo man ay umalis.
Bakit makakapagsalita ang isang grupo o isang community o isang reaktor na sabihin na hindi kayo kawalan kung kayo ay umalis? Bakit makakapagsalita kaya ng ganon? Dahil kasi iba kasi yung sitwasyon doon sa totoong tumutulong at doon sa taong nagpapasikat lamang para sabihin sila ay nakatulong at sila ay sponsor. Kasi ganito ho yan, madam. Ha? Kasi sinasabi mong masakit para sa isang sponsor, masakit talaga yun. Kahit hindi ka sponsor, pag sabihin ka, lumayas ka, hindi ka kawalan dito, may sakit kang, may kirot kang mararamdaman doon. Pero sa kagaya nitong mga taong ito na nagkunwari na sila ay tumulong, tapos ay nasabihan sila na sila ay hindi kawalan, deserve nila yon, kulang pa nga. Bakit? Dito ba sa Kalingap nag-umpisa ng gulo? Hindi. Sa kanilang mga kasamahan dahil sa gahaman nila, no? Hindi sila transparency sa tinatawag, yan sinisigaw ng kanilang mga kasamahan, nasaan ang kanilang pera na ipinaabot, ipinadaan dito sa nagpretend na ito ay isang sponsor, yung pala naman ay isang kolektor lamang. Ngayon, yung mga member na nag-abot ng kanilang tulong, naghahanap na saan yung kanilang tulong. So, sila mismo ang gumawa ng ingay nila. Kaya, nag-ingay ang mga reaktor dito. Masasabi natin yes, hindi sila kawalan kasi napakinabangan nyo na eh. Di ba? Oh, yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi mo na yes, hindi sila kawalan dahil napakinabangan na. Wala naman kaming sinabing ganun. Hindi sila kawalan dahil napakinabangan na. Ang tanong, ito bang mga umalis na ito, hindi ba nakilabang? O hindi pa nga umaalis eh. Kapit-tuko pa nga rin hanggang ngayon eh. Di ba ang kakapal ng mga mukha? Kapit-tuko pa rin hanggang ngayon na narito pa rin sa Kalingap dahil nakikinabang sila ng gusto sa kanilang mga views dito. Huwag tayong magplastikan dito, huwag tayong maglukuhan dito. Nasasabihin natin na sila ay pinakinabangan. Sa totoo lang, kung sila ay pinakinabangan dito sa loob ng Kalingap, mas triple ang pakinabang nila dito sa loob ng Kalingap kontra doon sa itinulong nila. Bakit? Kagaya na lang ito, pinagtatanggol nyo na si Yang Mi. Ha? Ito si Yang Mi pumasok dito sa Kalingap. May kakayanan ba itong mag-sponsor? Galing sa mismong bulsa niya. Di ba wala? Anong ginawa niya? Nag-ipon siya ng mga grupo, nag-ipon siya ng mga sponsor, nag-solicit siya. At ito namang mga kababayan nating, mga OFW na gusto rin lang makatulong, makapagpaabot ng tulong, nagtiwala sa kanya, nagbigay sa kanya. Pero ngayon, nawawala yung mga pera na ipinadala ng mga kababayan, yung mga kinolektahan niya, hinahanap ngayon yung pera na yon. Bakit hindi siya nagbigay ng listahan at kwentadong lahat kung saan napunta yung pera na yon? Para yung kanyang mga kasamahan hindi nag-ingay at hindi nagsumbong dito sa loob ng reaktor ng Kalingap. So dapat ganun yung ginawa niya. So huwag niyo isisi na kung hindi na sila napakinabangan, ay baliwala na sila, nasasabihin nilang hindi kayo kawalan. Sila ang may gawa nun, hindi ang Kalingap. Sana maliwanag naman yan ha, at nakikita niyo naman kung ano ang kalakaran. Ang hirap kasi sa atin, ha? Kahit nakikita na natin yung kamalian, ngala na tayo ay nakikinabang, kailangan nating magbulag-bulagan at ipagtanggol at sabihin sila ay mabubuti ang intensyon dahil sila ay sponsor. Mayroong mga sponsor na totoo ang pagtulong, walang ingay, umalis man sila, tahimik, hindi sila nare-reaksyonan. Bakit? Tahimik silang umalis. Tapos na yung kanilang pagtulong, doon naman sila sa iba tutulong. Wala namang problema doon. Hindi naman pipigil ang Kalingap doon o itong grupo na ito para sila ay sabing huwag kayong alis at marami pa tayong tutulungan. Hindi. Choice nilang umalis, kung saan sila tutulong, wala pong pumipigil sa kanila. Pero, itong iba, na nagpe-pretend na sila ay tutulong, anong ginawa? Anong ginawa? Wakwakin yung subject ng Kalingap para mapapunta sa kanila o para makinabang din sila? So, yun yung nangyayari dito. Kaya sinasabi ninyong magulo. Tuloy. Nagamit nyo na, di ba? Baliktarin man natin ang mundo, di ba? Kayo na nagkaroon ng utang na loob sa kanila. Yes, hindi naman sila humingi ng kapalit, pero kami pa yung Kalingap pa yung may utang na loob. Kung tutusin, wala namang utang na loob dito yung Kalingap kung may umalis mga sponsor. Bakit? Kasi yung mga sponsor na yan, kusang pumunta dito. Kusa silang nag-alok ng kanilang tulong at hindi nila yung pwedeng isumbat na tinulungan ko kayo tapos ganyan ang gagawin ninyo. Bakit? Nung bang sila ay pumasok, mayroon ba silang demand na kami ay tutulong pero kailangan i-acknowledge ninyo araw-araw o kailangan i-respeto nyo kami araw-araw yung aming pagtulong? At kahit mali na yung aming ginagawa, wag nyo kaming kukwestiyonin dahil kami ay nakatulong. Mayroon bang kondisyon na ganon? Diba? Wala. So wag nyo isumbat na sila ay nakatulong tapos hindi man lang sila binigyan ng malaking pabor. Nakatulong nga sila, hindi naman inaalis yan. Kusa silang tumulong, pero kailangan nyo bang isumbat? Dahil kailangan sabihin niyo na ito ay isang utang na loob. Kung hindi sila pumasok, wala namang problema. Kasi tutulong ang Kalingap sa abot ng kanilang makakaya dahil ang Kalingap naman ay hindi iyan, hindi ito mga official government, hindi sila government nagtatrabaho, no? Hindi sila ng gobyerno natin na talagang may ano sila, kumbaga kailangan talaga nilang kumilos, kailangan nilang tumulong dahil sila ay nasa gobyerno. Hindi po. Itong Kalingap Charity ni Kuya Bal,
Tutulong lamang sila sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nila kailangang magpaka-aruning nun kung sa Bisaya pa na kahit wala silang pantulong ay tutulong sila. Kung ano lang yung kaya nila, yun lang ang kanilang maitutulong. Kaya nga, yung mga sponsor lumalapit para magpaabot din ng kanilang tulong. Pero, bakit kailangan pa? Ha? Na sinasabi naman ni Kuya Bal noon na no string attached ang inyong pagtulong. Hindi nyo kailangan nang kayo ay bigyan ng special attention dahil kayo ay tumutulong. Dahil kung ganun palang intention ninyo, kailangan tumulong ka. Pag kayo tumulong, kailangan may special treatment kayo. Abay, ibang usapan ho yun. Kaya wag nyo isusumbat. Natural na yan guys, no, dito sa ano natin, no, dito sa buhay natin, na pag ang tao ay nakatulong sa iyo, tinatanaw natin na utang na loob yan at hindi yan mababayaran, no? Depende. Kung ikaw ay tumulong at bukal sa loob mo yung pagtulong at wala kang ginawang issue, ay tatanawing utang na loob. Pero kung ikaw ay tumulong, at ikaw ay may intentional yung pagtulong mo, paano magiging utang na loob yun? Na intentional yung pagtulong mo, tumulong ka nga pero kumabig ka rin. Tumulong ka pero mas malaki yung nakabig mo. Gaya na lang no, may mga channel na nagpretend na sila ay mga sponsor. Hindi na natin nilalayo. Diyan na lang kay Ruinin. Diyan na lang kay ito si itong si ano bang pangalan nito? Si Yang Me. May mga channel sila. Nagre-reaction sila, kumikita sila, tumutulong sila dahil nangungulikta sila. Ngayon, yung sweldo nila sa kanilang pagtulong o yung mga bigay pa ng sponsor sa kanila na hindi ipinaabot doon sa benepisyo, para sa kanila yon. Kita nyo nga, mayroon nakapagpatayo ng bahay, mayroon nakabili ng kung ano-ano, nang dahil lamang dito sa Kalingap na ang nangyari, sila na yung ini-sponsoran ng sponsor, hindi na yung beneficiary. Tapos, siniraan na yung beneficiary doon sa sponsor. Dapat makikita nyo rin yung mga ganyang sistema, kaya magulo at maingay dito sa Kalingap. Dahil kung tutuusin, kung si Kuya Bal lang, si Kalingap Rab lang, wala man talagang ingay. Ano bang issue sa kanilang pagtulong? Tumutulong lang naman sila. Kung wala silang maitutulong, wala silang ibinibigay. Kung wala silang income, wala silang itutulong. Hindi nila obligasyon. Yung tulungan lahat ng nangangailangan dahil wala sila sa gobyerno. Sabi nga itong kanila ay charity vlogger, nagcha-charity sila, nagba-vlog sila. Kung hindi sila mag-vlog, wala silang ipang charity dahil hindi naman sila ang tawag nito, wala naman silang pondo, na gaya ng government official na sila ay may pinagkukunan pondo na pwede nilang ipamudmod sa mga ito sa kanila, kung walang mag-vlog, kung wala silang kita sa kanilang pag-vlog, wala din silang maitutulong. Tapos isusumbat ninyo yung mga tumulong na yan na kesyo hindi nabigyan ng special treatment. Ano ba yan? So, in return, kahit man lang sana appreciation or gratitude man lang, no, na masasabi, nung sabihin natin na sige po, pwede kayong umalis kasi choice nyo yan. Pero hindi namin malilimutan na minsan, part ka ng community at Kapitana niya, dyan ako natawa sa'yo, no? Kailangan pa bang sabihin yun? Kasi wala man sanang ganyang mangyayari kung hindi sila mabunganga, no? Kung nababasa mo lang yung kanilang mga komento na araw-araw nakapo sa kanilang mga Facebook page, sa kanilang mga GC na lumalabas dito sa labas, baka hindi mo masabi yan na, sige po, umalis na po kayo at wala pong samaan ng loob. Maraming salamat po sa inyong naitulong. Wala namang problema sana dun eh. Kaso iba yung mga banat nila. Kaya iba rin yung mga sagot nila. At ang problema dito, yung mga sumasagot lang sa kanila ang nakikita ninyo. Pero yung mga banat nila, hindi nyo nakikita. Yun ang masaklap dito. Pastilan. No? Doon sa sinasabi ninyo na i-appreciate sila, sila, walang problema doon. Kung maganda yung kanilang ginawa, hindi ganun. Kung smooth yung kanilang ginawa, dahil ang gulo sa totoo lang, kung hindi nyo alam, hindi nag-umpisa sa mga reaktor, hindi nag-umpisa sa kay Kuya Bal, o hindi yan nag-umpisa kay Kalingap Rab. Dahil sila, nasabi ko nga sa inyo, wala silang gulo, dahil sila ay tumutulong lamang. Ang may gulo, yung mga sponsor na sinasabi ninyo na kailangan bigyan ng special treatment, iyon ang magugulo. Sila ang gugulo, dahil kuno ay nakatulong sila. Tama ba? Yung alipustahin nila yung mga kabataan na tinutulungan nila doon sa kanilang mga GC. Tama ba na pagsabihin nilang malandi, burikat, etc. yung mga kabataan na gaya ni Beyonce, gaya ni Carla at ng iba pa? Di ba? Mga sponsor sila, dapat hindi sila sumasali sa ganyang mga pananalita dahil matatanda na sila. Tapos ngayon nasita sila, magagalit sila dahil hindi sila inirespeto kung maka-sponsor sila. Tama ba? Nagawin nila yon sa loob ng Kalingap dahil sila ay nag-i-sponsor? Di ba? Yung sila ay manlait. Pagsabihan kang ikaw ay matakaw sa palipad, ikaw ay tarsier dahil nasita lamang sila doon sa kanilang chismisan, doon sa kanilang loob ng GC. At hindi pa dyan, hindi gumagalaw ang mga reaktor noon, sila pa lang yung nagbabangayan na magkakasama sa loob ng kanilang GC. Kaya nagkagulo dito sa loob ng Kalingap dahil narito sila. Dahil yung iba nilang kasamaan, naghahanap ng pera na ibinigay nila, ipinadaan nila doon sa mga kunyari na sponsor na ito na si Yang Me,
doon nila ipinadaan. Ngayon, hinahanap nung kanilang mga kasamahan. Ngayon, umiiwas sa tanong itong si Yang Mi at sasabihin na daanin daw sa legal forum legal. Napakadaling sumagot. O, mga inday, yung inyong mga ipinadala ay ito na, ang listahan. Bakit hindi niya magawa yun? Yun lang naman yung hinihingi ng kanyang mga kasamahan. Kaya nagkagulo. Tapos, sasabihin ninyo na pinuna sila, yung mga opinyon nyo, antay-kalingap na. Depende kasi sa pagpupuna ninyo, no? Kung alam niyo yung buong istorya ng ginagawa nila, saka kayo po muna nasabihin ninyo na ganyan, antay-kalingap, yung pag hindi pabor sa gusto ninyo. Ang tanong kasi, kami ba o sila? Kasi pag kami nagkomento o kaya kami nagreaksyon, pag hindi pabor doon sa kanilang aming mga reaksyon, mga galit sila. Sasabihin nila mga balahurang reaktor. O ano sasagot namin? Mga antay-kalingap kayo. Bakit? Narito kayo sa loob ng kalingap, pero hindi nyo malang inirespeto, binaboy ninyo, binastos ninyo. O, di ba ga? Tama ba yan? Na yung kanilang mga tinutulungan ko, no? Ha? Sa harap ng camera, ang babait nila, pero wala silang ginawa kundi libakin, laitin, anuhin dyan sa kanilang mga GC at ipagpupo sa kanilang mga social media. Tama ba yun? Paano may gagalang ang sinasabi mong sponsor na ganon? Tulong ka sa amin, so maraming salamat. Pero yung sabihin nyo na umalis kayo hindi kawalan, that's sign of ungratefulness na para ba walang naitulong sa inyo yung sponsors. May naitulong sila, hindi naman sa sinasabing wala. Oo, may naitulong sila, pero ang tanong, sila ba? Hindi ba rin nakinabang sa kalingap? Nakinabang sila ng mas doble. Mas doble ang pakinabang nila. Hindi naman winawala na sila itumulong. At pero wag nilang sabihin na kung hindi sila dumating, ay hindi sisikat ang mga beneficiary ng kalingap. Hindi sila sisikat. Alam nyo, ilan lang naman silang magugulo eh. Yung tunay na mga nag-i-sponsor, tahimik lang naman sila eh. Wala akong masabi na kapag patayo sila ng mga bahay, ng mga angels, yung iba tahimik lang, saludo ako sa mga sponsor na yon na talagang pagtulong lamang ang kanilang hangarin. Pero itong sponsor na mukhang pera, na ginagamit ang pagiging sponsor para lang makapamingwit, dito sa loob ng kalingap, ito yung mga taong plastic, tapos ang lalakas ang loob, manumbat. Na yung kanila pala namang itinulong ay hindi rin naman pala galing sa kanila at galing din naman sa bulsa ng iba. So kaya nagkakagulo dahil may mga taong ginagamit ang pagiging sponsor kuno. Yun. Ba? No, parang ang pangit, no, parang hindi naman tayo nag-aral ng good manners and right conduct, guys, no? Yung pagpapasalamat sa kapwa, di ba? Importante yun, no? Big or small. O dapat doon mo yan sinabi sa kanila. Nagkaroon sana sila ng good manners and right conduct. Bakit? Hindi naman sila inakit dito sa loob ng kalingap. Kusa silang pumasok para tumulong, pero doon sa kanilang pagtulong na may kaakibat na pang sariling interes, doon nagsimula yung sinasabi mong hindi sila inirespeto, na hindi man lang in-appreciate yung kanilang tulong. Appreciate yung kanilang tulong. Ang tanong, anong ginawa nila? Bakit ngayon ay parang nababastos sila dito sa loob ng kalingap? Dahil sila mismo ang gumawa ng kabastusan dito sa community na pinasok nila. Yun yung sagot ko. Sagot lang ito Kapitana, kasi para masyado nyo namang idinidiin ang kalingap dito na parang hindi rin naman tayo nakikinabang dito. Lahat ng nagre-reaction dito sa kalingap, nakikinabang. Kaya, yan sinasabing, patas lang. Sasagutin ko lang itong inyong mga reaction, Small na naitulong sa'yo, bigyan natin ng appreciation, no? So, dapat hindi ganun yung response ninyo na umalis kayo, hindi kayo kawalan. Napaka-ungrateful po nun, guys, no? Especially, alam natin yung mga ibang big sponsors. Ang laki na naitulong. Bakit? Ang tanong, yung bang mga big sponsors na yon, nag-ingay ba yon? Yung mga umalis na yon? Hindi naman sila nag-iingay. Wala naman sinabi sa kanila na, sige, magsilayas kayo, pinangalanan ba sila? Hindi. Ang pinapalayas dito, yung wala nang ginawa, kundi magpaalam sa kalingap na hanggang ngayon ay naandyan. Aalis na kami dito sa ganito, hindi na kami tutulong. Kailangan nyo pa bang ipangalanda kanyan dahil hindi lang kayo nabigyan ng special treatment, ay iyon ang sasabihin ninyo. Matagal na sinasabi na kung kayo ay tutulong, no, string attached, ano man ang gawin nyo dyan, huwag nyo kaming hanapan ng pagkalinga ninyo. Dahil ang kinakalinga lang nila, yung kanilang mga beneficiary. Hindi tayong mga reactor na pumasok lang dito or sponsor na nag-i-sponsor tapos isusumbat mo naman ang isusumbat. Abay, kahit ako hindi na lumamon, kung bibigyan mo nga ako ng pagkain pero magsasalita ka naman na hindi ka na malunok kahit aso. Kahit ako hindi na kumain, kahit wag na kayo mag-sponsor, kung ganun din lang ang gagawin ninyo, na pag kayo ay nag-sponsor, pag meron kayong hindi nagustuhan, ay isusumbat ninyo. Tapos sasabihin, so ayun po, siguro ilalive na lang natin yung ating medyo, sabi nga ay pagsagot dito kay Kapitana sa kanyang reaksyon, kasi nga ay mahaba po ito dahil ito ay na yung ating oras, na-upload na. So yun lang, Kapitana, hindi naman ako nakikipag-away, pero dapat inaalam mo rin ang mga dahilan, bakit yung ang community ay hindi community, ang mga reaktor ay nakakapagsalita, at is
patungkol dito sa usaping ito, no, na magulo ang Kalingap. Hindi magulo, hindi sila magulo. Kung tutuusin, hindi sila magulo. Masasabi natin na siguro out of 100%, 30% yung tinutulong ni Kalinga Prab dyan, and ang 70% galing lahat yan sa sponsors, and ang 70% na kinikita niya, pupunta talaga yan sa pangbuhayan nila, di ba? Pero 100% na credit, kasikatan yung natatanggap niya. Tapos kapalit ng mga sponsors na yan, sasabihin nyo, umalis kayo, hindi kayo kawalan, di ba? Ganito lang kasi naman yan eh. Hindi naman sinabi ni Kalinga Prab na umalis kayong lahat, hindi kayo kawalan. Yun lang naman ang sinasabihan, yung mga nagpapasaway na sponsor. Ang gusto nyo kasi, kahit mali na yung ginagawa ng sponsor na yon, i-appreciate pa rin. Sila ho yung gumagawa ng problema nila dito sa loob ng Kalingap. Normal. Normal. Na sila Kalinga Prab, kung may maitutulong sila doon sa kanilang kinikita, tutulong sila. Pero mayroon rin sila itatabi para sa kanilang pangkabuhayan. Alangan naman sila itulong ng tulong, tapos pagdating ng panahon, sila naman yung kulilat at sila naman yung tutulungan. Ang tanong, may tutulong pa kaya sa kanila? Pagdating ng panahon, normal na kung may kita sila, magtatabi sila. Ngayon, yung sinasabi mo, 70% na yan, ay lahat, yan ay sa sponsor, hindi po naman siguro. Kasi may mga project naman si Kalinga Prab na ito ay nagagawa niya nang walang sponsor dito, kagaya ng ibang mga pabahay na ito ay walang sponsor dito, ito ay kinukuha niya doon sa kanyang pagbablog. Ngayon, kung may nag-i-sponsor man, doon sa mga sponsor na yun, nakikita naman natin na pagtulong lamang ang kanilang hangad, wala naman tayong naaanong ingay, no? At iyon ay appreciate ng Kalinga. Pero dito sa mga ipinagtatanggol ninyo, kagaya nitong nagpapa-pretend na sponsor ko, no? Na itong si Yang Me, ay hindi tayo makakasiguro na hindi 100% na pagtulong talaga yung kanyang ipinasok dito sa Kalingap, dahil ang pinasok nila dito sa Kalingap ay makahanap sila ng sponsor para sila ang benepisyuhan, no? Hindi yung Kalingap. Ginamit lamang ang Kalingap para meron silang tungtungan at kumbaga ay meron silang maisangkalan sa kanilang mga oy, tutulungan natin ito benepisyo to ng Kalingap. So ngayon, doon sila nagkagulo. Doon sila nagkagulo dahil yung humawak ng kanilang pondo ay ewan ko kung saan napunta, dahil nagrereklamo yung kanyang mga kasamahan. So doon nag-umpisa ang kaguluhan. Hanggang sa nagkampi-kampi na, kumampi na si Ate Malu doon, kumampi na si ganito, dahil ganun-ganito, kinalaban na yung Kalingap. Nagkaroon na ng kaguluhan dahil nagkampi-kampihan na. So yun ang nangyari doon. Pero yung ibang sponsor, umalis sila ng tahimik. Oo, tahimik. Wala naman akong ibang narinig dyan ng mga sponsor dyan, ng mga pinang-away nitong Kalingap. Wala, kundi ito lang grupong ito, no? Na nagpipretend na sila ay sponsor. So, yun lamang. At siguro sasagot tayo muli dito sa na mga binabato nila para maintindihan din nila. Baka kasi ito sila nagre-reaction, hindi rin nila alam kung ano ang punot dulo, bakit nagkakagulo dito sa Kalingap. At saka unang-una, wala tayong karapatang questionin kung anong ginagawa ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal. Dahil unang-una, sabi ko nga sa inyo, tumutulong sila sa abot lamang ng kanilang makakaya. Kung walang kakayanan, hindi rin naman sila tutulong. O kung ano lang yung kanilang maiabot. Hindi sila government official na sakop nila ang buong mahihirap na tulungan. Pero lang, kung may ambag ka, yun lang. Hanapin mo sa kanila, nasaan yung itinulong ko? Bakit hindi nyo tinulong? Pero kung wala rin lang naman tayong ambag, at tayo nakikisawsaw din lamang dito sa Kalingap, ay wag na tayong mambatikos na akala naman natin, tayo ay pagkatali-talino na, no? Na may alam. Isipin din natin bakit narito kayo nagre-reaction. Ano ang purpose ninyo? Para imulat yung mga tao na narito o yung mga sponsor? Hindi. Para makinabang din kayo, magka-views kayo para sa inyong mga channel. Diba? Tama ako. O, yun lang. Maraming salamat and God bless.